parang may strong smelling urine is UTI. Pero it can be a symptom of UTI in young children. Okay. So again, tama ba din sa babies, sa neonates, mga maliliit pa, fever, pwede rin Fever. naninilaw, tsaka Pwede ding yung failure to thrive. Tapos yung mga iba nagsusuka, nagvo-vomit din aside from the fever. Hello everyone. I am Dr. Christine Albaciat and this is Chat with Peds, where I interview experts in the field in order to empower you and give you the confidence to raise happy and healthy kids. My guest is a colleague and a very good friend, Dr. Kristen Manalo. She is a board-certified pediatric nephrologist. Well, a nephrologist specializes in kidney diseases. She is a wonderful resource for all the questions that I have about babies, kids, and their kidney problems. Join me as I interview Dr. Kristen Manalo as we talk about urinary tract infection in kids. Hi, Ten! Hello, Tin. Good afternoon. Welcome. All right. So, let's dive right in. Ano bang symptoms ng UTI? Di ba iba-iba siya kada Yes, age? iba. Pero may common denominator sila, usually fever. Okay. Usually mga 7% ng mga children younger than 2 years old, fever lang yung manifestation ng UTI. Yun yung common sa kanila. Pero pag sa mga neonates, mga babies, usually meron silang symptoms na parang failure to thrive, hindi sila yung lumalaki, pangit yung feeding nila, poor feeding, minsan naninilaw, nagjo-jaundice. Tapos, ayun, fever, yung katulad ng sinabi ko na fever, tapos sepsis, yung tumakalat yung infection, nagkakaroon sila ng sepsis. Pag sa mga young mga toddler o kaya yung mga younger kids, usually non-specific din yung signs and symptoms nila. Meron yung mga iba nagvo-vomit, iba meron din may kasamang diarrhea. So, minsan, akala natin diarrhea siya, pwedeng symptom din siya ng UTI. Mga iba din parang dati toilet trained na sila. Tapos biglang kikita mo nagwe-wet sila dun sa underwear nila. This can also be a sign of UTI din. Pero pag older kids, ang symptoms nila parang pareho lang din sa mga adults. Meron silang nagkakaroon sila ng pag yung lower UTI, meron silang pain, meron silang abdominal pain, meron silang flank pain aside from the fever. Tapos yung may dysuria, masakit umihi. Tapos yung laging pumupunta sa toilet, parang may frequency sila na pumupunta, lagi sila na gusto nilang umihi pero hindi nila mailabas. Okay. So that's good to note para alam ng mga parents, iba-iba ang symptoms ng UTI depende sa age. Yes, oo. Meron din sa mga young children na napapansin ng mga parents na parang strong yung smell yung urine nila. Pwede ding UTI, but not all with parang may strong smelling urine is UTI. Pero it can be a symptom of UTI in young children. Okay. So again, tama ba din sa babies, sa neonates, mga maliliit pa, fever, pwede rin naninilaw, tsaka pwede ding yung failure to thrive. Tapos yung mga iba nagsusuka, nagvo-vomit din aside from the fever. Tapos infants and young children din, yun meron din. Minsan meron din, maliban dun sa sinabi ko kanina, meron din parang may blood sa urine, may hematuria. Tapos yun nga, tapos yun din, meron yung may urinary incontinence or hindi nila mapigilan yung wiwi nila sa mga toilet trained na dati. Bigla na lang silang parang nagwe-wet doon sa underwear nila. Okay. So, yun more sa toddlers, yung... yes. Sa mga toddlers na dati ng toilet trained. Tapos biglang naiihi. Bigla na lang, oo. Hindi nila mapigilan yung yung pag-void nila, pag-ihi nila. Tapos sa toddlers, yung sinabi mo, fever or yung nagva-vomit. Nagva-vomit. Yung iba may diarrhea. Nagda-diarrhea din. Okay. And older kids, halos pareho na sa adult. Parang sa adult din, Na masakit umihi. Wow. Masakit umihi. Tapos fever din. Tapos may flank pain.
merong masakit yung tagiliran nila, masakit din yung tiyan, Mhm. yun din yung nagva-vomit, kasama din yung vomiting din sa kanila. Okay, that's good. That was so much information. Thank you so much, Ten, na liwanagan na kaming lahat tayo. Pero, Thank you also, Tin. yeah, for parents who want to reach you, a pediatric nephrologist, paano kanila ma-reach sa clinic mo? Okay. We have clinics during Tuesdays and Wednesdays at Kalang General Hospital, 9 to 11 a.m. at room 301. And on Fridays at the Vera Medical Center, 9 to 11 a.m. also. And Saturdays at Santiago Medical City, 10 to 12 noon. And also, I go to City of Ilagan Medical Center once a month lang, mga third Sundays of the month. I'm there. Kung gusto nila, yung mga nasa north, kung gusto nila akong makita. Pero once a month lang. Okay. So, for those living in Isabela, dito si Dr. Kristen Manalo, our nephrologist, to help us. Thank you so much, Ten. Nag-enjoy ako. Thank you, Tin. Thank you.